Welcome to Engineer Nico's Civil Engineering YouTube channel. Good day everyone, magandang araw po sa inyong lahat. Today, let's try to solve this PAS-CE board exam problem from Principles of Structural Analysis and Design. Two rollers A and B weighing 750 and 420 newtons respectively are connected by a rigid rod curved parallel to the cylindrical surface. Neglect the diameter of the rollers. Okay, question number 1. Determine the angle alpha that defines the position of equilibrium neglecting friction. Alright, in this problem, let us analyze the figure. Makikita natin sa problem na mukha siyang nakakatakot, no? Mukha siyang mahirap na problem. Pero, ilagay natin muna yung yung weight ng dalawang rollers. Sabi, weighing 750 newtons and 420. So, ibig sabihin, mag-act yun, syempre, sa center of gravity ng dalawang rollers. So, ilagay ko siya dito. This one is 750. And this one is 420. Now, how are we going to say, no? Paano natin masasabi that the position is in equilibrium? So, ibig sabihin, ganito kasi yan. Ano sa tingin nyo yung position nila dyan para masabi natin na mag-i-stay put lang silang dalawang roller dyan? Nagigets nyo? So, pwede natin siya sukatin through these two angles, naming alpha and beta. Ano kaya ang value daw ni alpha na makakapag-stay sa dalawang roller na yan sa figure? So, isolve natin. Solution. Sa unang tingin, makakakita tayo ng relationship between the angles alpha and beta by, ano sa tingin nyo? By looking at this straight line sa baba, no? Sabi kasi sa figure na itong angle na ito is a right angle, so ibig sabihin that one is 90 degrees. So, ibig sabihin alpha plus 90 plus beta is equal to 180 degrees kasi they will form naglalay sila sa isang straight line, di ba? So by simplification, simplify lang natin, alpha plus beta is equal to 90 degrees. Okay? Now, punta tayo sa topic ng statics kasi nga, 'di ba, statics naman ito. Ano ba yung palagi natin ginagamit na formulas when it comes to equilibrium? 'Di ba meron tayong 3 equations of equilibrium? Tama ba? Kung iisipin natin, kung gagamitin natin si summation of forces along the x-axis equal 0, wala naman tayong mapapala dahil hindi natin masasolve si alpha doon. And pag ginamit din natin si summation of vertical forces along y-axis, wala rin, no? Ang solution kasi dito is pwede bang sabihin ko na muna yung center ng ating semicircle dito is point O. We will sum up moments at point O. Okay? Ayan.
Paano? Okay. Mag-i-introduce tayo ng mga dimensions. So, sabi dito, neglect the diameter of rollers. Bakit sinabi neglect? Kasi, pwede pala natin itong burahin, no? Kung sinabi neglect the diameter of rollers, pwede natin ilagay yung force natin dito. I-rewrite ko lang siya. Same as here. Okay? And, i-zoom in natin dito. Yan. As you can see, kapag nag-moment tayo sa point O, i-moment natin si 750 and si 420, dapat perpendicular distance. Kaya naman, i-extend natin yung line of action nila dito. And si 420, sorry, dito. Okay? Mag-introduce tayo ng new variables. Okay? This one is x and this one is y. So, paano ulit yun? Summation of moment with respect to the center clockwise is equals to counterclockwise. Okay? So, unahin ko na itong 750 kahit counterclockwise siya. So, 750 times the moment arm, the perpendicular distance from the point of from the center is x equals ito namang 420 na clockwise times the distance y. Ngayon, kung mapapansin nyo, wala tayong masosolve dyan na unknown kasi isang equation lang yan. Pero kung mapapansin nyo guys, tignan nyo dito, this one is yung radius ng ating cylinder. No? Gamitin natin yung x and y para i-express natin si x and y in terms na mapapalabas natin si angle alpha and angle beta. Tama ba? So, i-try nga natin yun. Makaka-form tayo dito, as you can see, ng ng dalawang right triangle. This triangle, this is x, this is alpha, this is the radius. Diba? And ganun din sa kabila. This one is beta and this one is radius. By trigonometric identities, we can use cosine, diba? Kasi ano ba ang cosine? Cosine angle, which is yung alpha natin, is equals to adjacent over the hypotenuse. In this case, our adjacent line is the distance x and our hypotenuse is the radius. Gawin lang din natin dito sa kabila. Cosine beta is equals to adjacent over the hypotenuse. Okay? By multiplying r on both sides, r, ayan, shortcut ko na ha, cancel natin yan. Ang mangyayari, si x pala is equals to r cosine theta. And y is equals to r cosine beta. Now, let's plug in yung na-solve natin here dito sa moment equation natin. 750 r cosine alpha is equals to 420
r cosine beta. Tama? Ngayon, meron silang like terms, which is yung radius. Maka-cancel out din naman pala si radius, no? Hindi natin siya kailangan. So, 750 cosine alpha is equal to 420 cosine beta. Medyo nagiging malapit na tayo sa sagot, no? Ngayon, meron pa rin dalawang unknown, which is yung alpha and yung beta. Pero guys, balik tayo dito, no? Sa ginawa nating relationship between alpha and beta. Gawin ko, isulat ko si beta in terms of alpha, 90 minus alpha. And balik ako dito sa solution natin. Ang mangyayari pala is 750 cosine alpha is equals to 420 cosine, ano daw yung value ni beta? 90 minus alpha. Okay. Pero dito guys, pwede na natin siya i-shift solve, 'di ba? Kasi isa na lang yung nawawala. Pero ayoko mag-shift solve. Bakit? Kasi pag nagtatry ka mag-shift solve ng mga angles inside trigonometric identities, maraming pwedeng lumabas. So, tignan nga natin kung kaya pa natin siyang i-simplify. Mas madali mo siyang masasolve kung magre-recall tayo ng identity from trigo. When two complementary angles, okay, sabi natin ito si theta A plus theta B. Hindi ba may ganito silang property na si cosine theta A is equals to sine theta B. Tama? Nare-recall nyo? Kaya naman, pwede pala yun natin gawin dito na si cosine beta, pwede siya maging sine alpha. Bakit? Kasi pag pinag-plus natin sila, di ba? Alpha plus beta is equal to 90. So, pwede pala natin yun gawin. Bakit? Makikita nyo kung bakit. Kasi, i-rewrite ko siya. 750 cosine alpha is equals to 420 sine alpha. Pagsamahin ko yung may alpha sa kanan and yung mga number sa kaliwa, magiging 750 over 420 is equals to sine alpha over cosine alpha. And isa na namang identity, no? Alam nyo na ang sine over cosine ay tangent. In this case, our alpha is equals to arctangent lang pala ni 750 over 420. Sagot now is 60.75 degrees. Letter A. And that's it for the part 1 of this problem. And itutuloy natin yung number 2 sa part 2 ng video na ito. Salamat!